Dito sa Ecclesiastes chapter 3, sinabi dito, a time to be born, in a time to die. So may itinakda ang Panginoon. Itinakda ng Panginoon na tayo ay isilang dito sa mundong ito. At darating din ang araw na time to die. Dito sa mundong ito, wala na ako na ibang nakita maliban sa ating Panginoong Jesucristo na pag-asa. Maliban yan, wala na. Lahat tayo dito sa mundong ito mamamatay pagdating ng araw. Mapapalitan tayo ng ating mga anak, mga apo o sino paman. Makakalimutan ka ilang taon ang lumilipas. After 1 year, 2 years sa pagkamatay mo, kalimutan ka na. Ang tanong nito ngayon, kung ang pamumuhay ba natin dito sa mundong ito ay kinalulugdan ba ng ating Panginoon or hindi? Sa dalawang pupuntahan ng isang tao na tinatahak ng daan, isa lang ang kanyang pagpipilian. Life and death, heaven and hell. Yan ang patutunguhan ng isang tao. Dito sa mundong ito, ang tao ginawa ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian, for His glory. Ayon doon sa sinabi sa Ecclesiastes ata yun. Sinabi niya, ginawa ko sila for my glory. So hindi tayo ginawa ng Panginoon para mananatili dito sa mundong ito. Kasi nga dito sa kasulatan mababasa natin sa Genesis, pinalayo ng Panginoon ang dalawang tao doon sa Garden of Eden. Kasi nga para hindi nila makain uli yung prutas. Kasi kung makain nila uli yung isang tree of life na yun, tree of life, mananatili silang buhay magpakailanman. Pero inilayo sila dahil nga ang tao itinalaga for the kingdom of God. Kasi tayo ang imahe ng Panginoon. Kung dito sa mundong ito, lulubusin mo ang buhay mo, malayo sa Panginoon. Isipin mo ang Panginoon, iniabot niya ang kanyang mga kamay sa atin. Sa mga panahon na tayo ay wala na, layo na tayo sa Panginoon. Nawawala na tayo ng pag-asa. Sa pag-ibig ng Panginoon, sa pagmamahal ng Diyos sa tao, kung iisipin mo lang, ano ba ang tao na binibigyan ng pagmamahal at paghahalaga ng ating Panginoon? Kung isipin mo ang tao mula sa lupa, yan, parang palayok. Kung ang isang patiri magkukulon, hindi niya magustuhan ito. Ang pangit ng pwede niyang wasakin yan. Pwede niyang ulitin, pwede niyang basagin. Kung isipin natin, ganyan tayo. Every time na we commit sin, pwede niya tayong wasakin, pwede niya tayong tapakan, pwede niya tayong patayin. Pero isipin mo kasi, ano ba tayo? Lupa lang tayo. Hindi tayo mahalaga kung isipin mo. Mas mababa tayo kaysa sa mga anghel ng Panginoon. Pero tignan mo ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa tao. Pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong anak ni Jesucristo, namatay sa krus. Nangaral sa atin dito patungkol sa kaharian dahil nga ang kaligtasan ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinangaral niya yun, to repent our sins. Pinakilala niya at ipinaalala niya sa atin na may pag-asa pa tayo. Tayong lahat ay lugmok sa kasalanan, lubog sa kasalanan. Sa awa ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang bugtong anak ni Jesucristo na matay sa cross upang tayo ay tubusin. Nagkaroon tayo ng daan, access, road, patungo sa Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak ni Jesucristo. Ang sumasampalataya sa kanya ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin mo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon na kung isipin tayo karapat-dapat sa kaparusahan na inihanda ng Panginoon sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel, ang impyerno. Hindi niya yan ginawa para sa mga tao, kundi sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. Pero doon bumabagsak ang mga tao. Nung nakita niya na ang mga tao pumupunta dito, bumabagsak sa mga ganyan, ayon dito sa kasulatan, nagsisisi ang Panginoon kung bakit ginawa pa niya ang tao. Dahil sa walang tigil na kasamaan. Dahil alam niya na ang patutunguhan ng bawat tao ay doon talaga sa kaparusahan.
Pero, instead niya wasakin ang tao, pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo na sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng pag-asa. Sa mga panahong lugmok na tayo, para tayong nabaon sa putik, baon na tayo, pero iniabot ng Panginoon ang kanyang kamay sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak ni Jesucristo. Inaabot niya ang kamay at sinabihan niya bawat tao na nagmamahal at handang magsisi at bumalik sa Panginoon, may pag-asa pa through Christ. Kaya nga dito, ang ating mga pag-asa ay ituon natin doon sa ating Panginoong Jesucristo. Fix your eyes and hope to Christ. Huwag dito sa mga bagay sa mundong ito na distraction. Huwag kang maiinggit sa mga taong yumayaman. Nagkaroon ng maraming negosyo, kumikita ng milyon-milyon o libo-libo. Huwag kang maiinggit yan. Kasi ang buhay ng tao hindi nasusukat sa anumang yaman ng tao. O kahit gaano pa siya kayaman. Huwag mong kainggitan yan. Instead, pagsikapan mo na magiging matuwid sa paningin ng Panginoon. At yun ang ating goal. Kingdom of God. Paano natin kalulugdan, kung paano tayo kalulugdan o paano natin paglingkuran ng ating Panginoon na malulugod siya sa ating mga ginagawa. Hindi dito sa mga mundong ito kasi distractionan. Kung hindi mo man maintindihan yan ngayon, maintindihan mo yan pagdating ng araw na yung mga taong yumayaman na yan hindi angay or hindi dapat kainggitan kasi darating yung araw, kawalan. Kung iisipin, sila nga dapat ang mainggit sa'yo dahil ikaw ang nakakakilala ng Panginoon at sila hindi. Kasi nga, nakapokus sila sa mga bagay sa kayamanan sa mundo. Kaya bagay at kayamanan sa mundo. Pero ikaw nakapokus ka sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang isa sa pinaka-importante at pinaka-importante sa lahat, number one. Yung mga bagay na yan, wala yan talaga. Kaya lagi nating tatandaan yan. Lilipas tayo dito sa mundong to. Ayon sa sinabi dito sa kasulatan, a time to be born, in a time to die. Isinilang tayo, at ayon nga sa kasulatan, ang utos ng Panginoon, mamamatay ang tao. Hanggang dito na lang, no. Maraming salamat. God bless everyone.